Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang maray na aga po sa Indogabos, aldaw po kitang unyan kanda. Biyernes, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Opening kan kaugma Festival 2024 na pinaggibo sa ground kan Kapitolyo Provincial kan Camarines del Sur. Naging matrayon po asin dinagsa ni na 100,000 na mga paradalan na hali sa Camarines del Sur. Mayo pa ka na mga barata sa lado lokal. Entirong kinilig ana mga taga-probinsya ka na Camarines del Sur, mga paradalan ka na kisad ni Gobernador Luigi Villafuerte ka na Camarines del Sur an sa iyang girlfriend na si Yasi Pressman. Sa satuyang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa satuyang pamayukan na mga barata sa lado lokal, 100,000 pesos na kas na ipuli ka na banwaan ka na Baaw Camarines del Sur sa iginibong street dance cultural competition sa Kaugma Festival. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, sarong persona arestado ka na mga miyembros ka na Philippine National Police o PNP sa laog ka na probinsya ka na Camarines del Sur. Iba pa kitang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mga opisyal ka na lokal na gobyerno ka na siyudad Canaga, mayo pang itinataong kasimbagan sa investigasyon ka na sanggunian sa issue mapadapit man kan subuot mga anomalya sa laog ka na siyudad Canaga. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal, Bicol ibinugtak na sa blue alert ni nuliman ka na banta ka na low pressure area. Yan ang nakabara sa mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos ni na pagirundo. Mga tukang maray na aga po sa Indogabos, aldaw po kitang unyan kanda Biyernes. Ako po si Junel Cuba. Mga tukang sa satuyang mga barata sa lado lokal. Sa satuyang barata sa lado lokal, sarong persona ana arestado kan mga miyembros kan na Philippine National Police o PNP dumana sa banwaan kan na libmanan na Camarines del Sur. Ini saro sa mga wanted person kan na sinambit ng banwaan na dinakop ini. Alas 9:30 kasubanggi sa barangay kan Tanag, Libmanan, Camarines del Sur sa paagi kan na tracker team kana libmanan na Municipal Police Station kaibanan ana grupo kan IRU o kan RIU 5 81st Infantry Battalion na 95st Miko para manda sa manhanta operation kana sinambit ng banwaan na ada nasambi ng suspect na atubang manda sa kasong murder. Ini pinagabisto sana sa pangaran na Charlie, 30 anyos, para umakan na barangay kan Tanag sa banwaan kan na libmanan na Camarines del Sur. Ada nasambit ng suspect piga paluwasan kanda mandamiento de arresto hali sa RTC Branch 56 kanda banwaan kanda libmanan na Camarines del Sur. Ana kasong attempted murder na piga atubang ka na nasambit ng suspect asin na kasong murder ada attempted murder piga sasabing
Ini anda may piyansa sa kantidad na 120,000 pesos mantang sa kaso nga murder mayo manin pigre-rekomendar na piyansa ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Anda suspek nakakulungon niyan sa hipatura kan pulisya duman sa banwaan kanda Libmanan Kamara de Sur para sa magkakanigong disposisyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sagkod mo niyan, mayo pang pinagpapaluwas na kasimbagan ang mga opisyalis sa lokal, kanda gobyerno lokal kan siyudad Canaga, orog na ang mga miyembros kan sangguniang panglunsod sa gigibunindang investigasyon sa mga isyu o aligasyon, kanda piga atubang unyan kana siyudad Canaga, subuot sa lado kan korupsyon asin manda pag award ka na mga bidding sa mga patrabaho sa laog kan siyudad Canaga kabali na ana pagkukuan ni na lagaya sa lado kan na STL marurumduman na Mayo 7 pag-aprobaran kan sanggunian ang sarong resolusyon ni Konsyal Gail Abunal Gomez na nagtutulod sa laog kan sanggunian na gamiton ang oversight function kan sanggunian panglunsod para magsagibuning investigasyon sa mga opisinang dawit sa mga aligasyon arog kan bidding and awards committee o BAC asin kan Mayo 14 aprobaran man kan sanggunian ang separadong resolusyon na kung saan kamauutan man ni Konsyal Badong del Castillo na digdi imbitaran ang Commission on Audit COA para iyoan mag-imbestigar sa mga aligasyon na involto ang transaksyon sa kaban kan na gobyerno lokal kan na siyudad Canaga. Alagad sa gudngunyan mayo pang itinataong kasimbagan ng mga opisyalis kan na siyudad Canaga manungod sa pagpuon kan sinambit ng investigasyon asin kung ano ang kamugtakan kan na sinasabing investigasyon ninhuli kan padagos nindang pagdulag-dulag sa mga entrevista kan mga miyembros kan media manungod kan subuot mga aligasyon sa partibismo kanda mga anomalya, suruhulan asin pag-award nin bidding sa laog subot kan siyudad nin Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya nga mga barata pa kita sa lado lokal. Pagpalawig sa importance o importation ban kada sibuyas ikinaugmakan mga paratinda sa laog kan Naga. Buyit Paderes sa detalye. Ikinaugmakan nagkakapkarang paratinda ng sibuyas sa siyudad ng Naga ang pagpalawig sa importation ban kan sibuyas sa nasyon. Sigun sa sarong paratinda diyan sa Naga City People's Mall na sa haros 20 taon yung pagtinda ng sibuyas sa merkado, sobrang nasakitan sila kan inot na panahon na nag-import ng sibuyas ang nasyon na haros nag-abot sa 700 pesos uli sa kakulangan ng supply kani uli sa imported kaya kaipon nindang maglangkaw ng presyo. Kaya po kal magpasunod din importation ban ng sibuyas sa nasyon naging magayon liwat ang kita uli sa bastante na lokal na supply na makukuha ninda halisan Nueva Ecija sa Mindoro. Magigirumduman na nagpaluwas ng payag ng Department of Agriculture na plano panindang palawigon ang pag-importar kan sibuyas o pag-import ban kan sibuyas agkod sa Hulyo. Mientras tanto ngunyan paabutol na ang taguran, pigasan ninda na mas magayon ang kalidad kan mga sibuyas asin mas alangkaw na presyohan kay ni para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kan na mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ibinugtak na sa Blue Alert status kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council and bilog na Bicol Region. Ninhuli man kan na low pressure area LPA na posibleng maging bagyo asin pinaglalaoman na maapektaran ang Bicol Region na sa maabot na aldaw kan Sabado o sa aga basado sa Pag-asa. Sa presentiya
tatahak subuot ka na LPE ang mismong lugar ka na Mindanao asin posibleng maging bagyo sa aga iniya subuot punteriyakan na kadagatan na kana kabikulan na iyuan na madarakan na makusog na pagbulos kan oran na raot kan na panahon na poon sa aldaw kan Sabado asin man aldaw kan Domingo sa nagkapirang party kan Rion Bicol kasumpay kani pinagasuguan na mga provincial asin local DRRMC na obserbaran ang kamugtakan kan panahon na kung sain sa mga lugar na sa indang sakop siring man ang pagsiguro na operational 24 oras ang mga emergency operational center pinagsiguro na nakamonitor na posibleng epekto kaniya. Mientras tanto, preparado man ang operational plan kana RDRRMC kuna ing kaso makansila ang mga biyahe sa lado kan Pantalan partikular na sa probinsya kan Masbati, Catanduanes asin probinsya kan Camarines Sur sangunya nakakamati na nila padikit-dikit na pagdagum ang kamugtakan kan na panahon na asin banda may nagkapira ng mga lugar sa parte mismo kan Bicol Region ana nakakamati na nina pagbulos kan Tagiti. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Asalin niya si Boss O Isminda. Dakop kan mga autoridad an sarong tulak ni na droga diyan sa banwaan ni na Napua Camarines Sur. Sigon sa report, ang suspect pinag-arestara mga bandang 1:25 ni na pagkamagahon sa barangay Santiago yang Napua Camarines Sur. Ang Municipal Drug Enforcement Unit, ang PDEA Camarines Sur, PDEA Region 5, nagtrabang-tabang tanganing arestaron ang suspect sa pagikan bypass operation na pinagtanan lang na alias na Kakiro. 25 anyos soltero, residente ka na Santiago yang Napua Camarines Sur na sinasabing newly identified na tulak ng droga sa nasambitan ng lugar. Ang suspect din nag-aram pulisan sa iyang transaksyon kaya kan magpositibo sa nasambitan ng bypass operation ipinagduhol digti ang epekto sa na droga. Ang dayman na sinabi kung pirang gramo ang droga na ang transaksyon ka na nasambitan ng suspect alagad sa pagpositibo kay ni dagos nasasangatan nin kaso ang nasambitan ng suspitsado sa pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal Karismenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, unconsolidated jeepney pwedeng iparehistrong pribadong bihikulo sa LTO alagad dai pwedeng pampasahero. Daryl Banyas sa detalye. Dai na pigtutugutan na magbiyahe sa indang mga rota ang mga jeepney na inagbali sa nagtapos ng consolidation na parte kan PUV Modernization Program kan Gobyerno Nasyonal. Katakod kayo ni Piglinaw ni Grace Rojas, pamayo kan LTO Naga na pwedeng iparehistro bilang pribadong bihikulo ang mga unconsolidated jeepney. Tutugutan ini kung makapasar ang sarong unit sa mga requisitos kan LTO. Sinabi pa kan opisyal na dahil na pwedeng magpasada kan pribado na ang bihikulo asin ini gamit pampamilya na sana. Halimbawa kung arkilahon sa mga pag-swimming, bawal man subot ini, linulit sa privado na, maluwas na kaya kung ipa-arkila ini na sarok na ining kolorum. Mientras tanto, may paman na rin kasuguan ang LTO Naga, gikan sa LTFRB Bicol dapit man sa pagdakop sa mga jeep na unconsolidated. Sa presente, naghahalat pa ang sinambit ng opisina, antes na magpautob kan magakanigong tag-aprehendir. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, enterong nag-uuruulanto sa kaugmahan ang mga taga-probinsya kan Camarines de Sur sa pagbubukas kan Kaugma Hates Festival 2024 Kasubanggi na sinagibo sa ground kan Kapitolyo Provincial kan Camarines de Sur. Lampas sa sanggatos mil ana nag-aratinder sa nasambit ng programa asin pagpuon kan Kaugma Festival. Yaon man ana suporta kan mga LGU na pinagpasalamatan man kan gobernador kan probinsya kan Camarines de Sur. Sering man pinasalamatan man kani si Congressman Elray Villafuerte ana sa iyang ama asin man and sa iya mismong ina. Sering manda sige Congressman Elray Villafuerte sa suporta na ipinagataukan na mga nasambit ng mga kapamilya kani kabali sa pinagapasalamatan ni Gobernador Luigi Villafuerte. Iyo mismo si Yasi Pressman and huli man kan dakulang suporta na pinagtaukan ni tangani manda na maging matrayumpo and opening kan Kaugma Festival kasubanggi dyan sa ground kan Kapitolyo Provincial kan Camarines de Sur sa kaugmahan enterong nag-uro-urulanto anda mga yaon nagdalan sa nasambit ng lugar. Nagbutas nin pahayag asin pag-welcome si Governor Luigi Villafuerte sa gabus na mga nagpartisipar asin nagdalan kasubanggi. Uyaan parte kan mga pahayag na yan ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines de Sur. Lahat ng tao na yan po kunyan bilang gobernador po nindo kung saan lang po ipaabot. These 2 years as your governor has been the best 2 years of my life. Kaya sabi ko, wherever I go, ramdam na ramdam ko ang pagpadangat ng mga taga-Camarines Sur ako. Kaya sabi ko, itong taon, Kaugma 2024, gusto ko to, pinakamaganda, pinakamalaki, pinakamasayang Kaugma. Handa rin kayo! Siyempre, gusto ko magpasalamat sa mahal na Diyos sa lahat ng ginagawa niya para sa to, the beautiful weather. Kaya ganun, amen! Siyempre, gusto ko po magpasalamat sa buong Team 1 Camsur, lalong-lalo na po sa aking pamilya. Dad, thank you, Congressman Elray, Governor Elray. Maraming salamat. I love you, Dad. Tama natin, Congressman Elray Villafuerte. Siyempre, kuya ko, Kuya Migs, thank you for all you've done for me. I love you. Palawan natin, Congressman Migs Villafuerte. Siyempre, nandito rin po ang aking beautiful mother. Napili ko si Yasi dahil sabi ng mami ko, importante, maganda ang mapili ko. I love you, Mom. Palawan natin. Siyempre, mga taga-Camarines Sur, I want to thank the most special person in the life of your governor. Mahal, Yasi. Thanks all you've done for me. Thank you for helping me make this possible. I want to say in front of the 100,000 Camarinenses now, I love you, Yasi. Let's go. Without further ado, as your governor, I now declare Kaugma 2024 officially open! Si Gobernador Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines de Sur sa pagdeklara nga pagbubukas kan Kaugma Festival 2024 kasubanggi dyan sa ground kan Kapitolyo Provincial kan Camarines de Sur kung saan sanggatos mil ang mga nagdalan. Mientras tanto, pinakilig ni Camarines de Sur Governor Luigi Villafuerte ang kadakul-dakul na mga nagpartisipar asin man nagdalan
kanda subanggikan na hadukan kani an sa iya mismo nga girlfriend na sikat na aktris na si Yasi Pressman sa opening night kan Kaugma Festival 2024 kasubanggi. Pinagapasalamatan kan gobernador si Yasi sa suporta kani sa mga aktibidades kan Kaugma. Intiro na nag-urupakan asin nagruluksuan an mga jóvenes kan kisan kan gobernador an sa iyang girlfriend na si Yasi. Mientras tanto, gina naman asin na naipuli kanda banwaan kanda baaw kabaridisura an sanggatos pesos na cash prize asin man iyan iyo an kamoyahan da festival kan na banwaan kan baaw kabaridisura iyo ang nagkampiyon sa Kaugma Street Dance Cultural Competition kan da subanggi na ipuli man an 75,000 pesos kanda bubuwaan na festival kanda banwaan kana nabuwa kabaridisura bilang first runner-up mantang 50,000 pesos man ang nako ang premyo kanda tig-aw festival bilang second runner-up gikan sa banwaan kan tigawon Camarines sa gidibong Kaugma Street Dance Cultural Competition kanda subanggi. Ngunyad kadakul-dakul pang madadalan sa Kaugma Festival dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. 50 anyos na mister dinakop duman sa banwaan kan Ragay ninhuli man kan pagtumang sa mga autoridad. Mike Gravito sa detalye. Arestado kan mga autoridad duman sa banwaan kan Ragay, Camarines Sur at sarong 50 anyos na padre de pamilya na natubang sa kaso ng pagtumang sa mga autoridad matapos na niya ang dagos ng paluwasan bandamento de aresto kanusgado. Serpotnikan sa PNP Ragay alas 5:50 nin pagkaagak sudma sa barangay 4 Ragay, Camarines Sur kan tuyuhon kan mga kabuhan kan Ragay Municipal Police Station ang residensya kan persona na pinagbistong si Eduardo may agong residente kan barangay 4 Banwaan kan Ragay. Armado ang mga autoridad kan mandamento de arresto ay pinagtaluwas kang Municipal Trial Court dait Camarines Norte inuli naman sa kasong resistance as in disobedience in an agent of person and authority na komitir ka nasabit ng mister sa kunyan. Naghahapi-hap may malipot na rin sa kartel kan Ragay Municipal Station ang nasambit ng padre de pamilya. Para sa serbisyo publiko, sumakrabi ko, Basta Mareta, sigurado. BBS, Basta Mareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kasumpay paman giraray kan Kaugma Hatis Festival sa intirong kinabanda napig gigibo digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur ngunya na aldaw gigibuhon man ada misa Kaugma Festival kung sa ina igwa ni na sobra sa 21 umaabot sa 21 na mga magagayon na nakadaragahan na nakatalaan na magpartisipar sa gigibon na Coronation Night dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Papartisiparan ini kan 21 magagayon na mga kababayan na gikan sa manlain-lain na mga banwaan kan probinsya. Ana magana makakarsibi manin na kas sobra sa milyones o kabangang milyon na pesos ana ipapamudbud na premyo kanda nasambit ng pageant sa Kaugma Festival ang host ka na nasambit ng Miss Kaugma 2024 iyo sinda Marco Gumabaw, Nicole Cordobes asin an special case iyo mismo si Enrique Hill uya an parte ka na mga pahayag ni Miss Monique and Kaugma 2024 coordinator. Friday, May 24 po, dito po meron tayong sunset party kasi everyday nagbubukas po yung grounds natin ng 4 p.m. So sunset party po with Kunyan Band, Overheat, saka Totapi. Tapos magmi-Miss Kaugma po tayo. At ang kasama natin sa Miss Kaugma, marami po tayong mga celebrities, including Enrique Hill will be there.
and all these beauty queens, no, na will be judging. And after that, tuloy-tuloy po yan with concerts with Rob Daniel, KZ Tandingan, Ellie Buendia. Yan yung ano natin for May 24. Pero marami pang sports events na mangyari. Tuloy open din yung 3-on-3 basketball, yung mud race. It's the very first na magkakaroon ng mud race na competition. Ito ay this is a race against takbuhan for male, female, couple, and family run. So, masaya tong mud race na ito. Yes, bagong-bago po ito. We're bringing it down here kasi nga sa ibang bansa ginagawa nila to. Local participants pa rin kasi it's the first run, no? So we have the male category, female, and then we have a couples category, and meron po siyang family relay. So, masayang-masaya yan. I think may enjoy ito ng mga tao. Nakakatawa rin to kasi syempre, mud race nga. So, takbuhan. So, kailangan makatapos sila na kahit naka-slide, basta matapos. Ito po ang mud race natin, 2 p.m. Paartikan mga pahayag ni Miss Monica, ana coordinator kan Kaugma Festival 2024. Bago gibuho na ana Miss Kaugma at Chana alas 6:30 ninda pagkabanggiya sa ground floor o ground kanda Kapitolyo Provincial kana Kamara de Sur magkakaigwagunakan pinagaapod na Sunset Party kung sa inini alas 5 na pagkahapon gigibon dyan man giraray sa ground kanda Kapitolyo Provincial kan Kamara de Sur yaon dyan ana grupo kan na tutapi overhead kunyan banda na kung sain madadalan at siya na alas 5 nin pagkahapon. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Pagkumpirmar ngunyan kan opisina kan Public Safety Office PSO digdi sa laog kan na naga na bawal na talagang parkingan na nin man na klase nin na bihikulo ana lugar kan Barlin Street Arana sa may PNP headquarters kan Siyudad Canaga. Ana PNP iyo mismo ang nag-iimplementar ni nulita ini iyo ana nakapalaman na salado kan ordinansa kanaga na ipinagpapangalad ang pagparking sa nasambit ng lugar kanda nagtalikod na aldaw ginibo kan PNP asin kan PSO ang clearing operation sa nasambit ng lugar. Asin nangako man ang PSO na ipagpapadagos anda sa indang paglinig sa lugar asin pagbawal kan na pagpapaparking kan na anuman na klase din na bihikulo uya ang mga pahayag ni PSO Chairman Rene Gumba. Iyo po, bawal na po yung palibot na iyan. In fact, nagpapasalamat kita taang nag-enforcer po mismo ang Naga City Police Office. Nag-assispersa na po kita. Ang sinasabi kaya ninda kung ano nasa ordinansa, iyo ang i-enforce na po. So, kang sarong aldaw, kasod maayata ito, nagkaigwang clearing operation duman, as in imamantinir ta po sa pakikipagtabangan sa Naga City Police Office. Iyo po, iyo pa. May urulay lang kita with the business sector na garo sa mga nagbababa, nagsasakay ng mga paninda, kuyan, ng pinakalan, ko consider taman. Dapat i-consider taman. Pero kuyan sana po yan, loading and unloading, bakong parking. Ha? Si PSO Chairman Rene Gumba sa pakikipagulay kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Mientras tanto pigpahayag ni Gumba na magpapadagos-dagos ang welcome operation sa Laogan Siyudad Canaga kada mga tauhan na kada PSO dumana sa mga motorista na madadakop asin na nagbalga kada no parking ordinance digdi sa Laogan Naga. Sigun ki Gumba, nasa minimum na 1,000 pesos ang magiging multa sa mga mawiwil clamp. Ini apwera pa kan subuot kung magpuon naman ang operasyon kan LGU, LTO asin man ka na pinagaapod din nga interconnectivity kung sa indang o kung sa ina digdi subuot i-issuean na ticket kana Siyudad Canaga and mga madadakop na mga violators
iyan na subuot diretso na sa database kana LTO asin digdi pwede ba na madanyaran ana sa indang 10 taon na driver license o yan parte kan mga pahayag ni Rene Gumba. So yun po, pag wheel clamp, nasa minimum of 1,000 ang penalty tatabi. So iba pa yan pag nagpuuna kita katong LTO, LGU, interconnectivity. So pag na-issuehan ka ng online ticket igdi sa naga, kabalik ka duman sa database ng LTO na madadanyaran so sa imong 10-year driver's license. Mientras tanto, nakiulay si City Director Colonel Erwin Rebellion sa PIS Unaga na ana pag kakaigwa subuot need pagdidisiplina sa mga motorista, isabay naman ang pagdisiplina duman sa mga pedestrian na naglalakaw sa tinampo na kung sa ina mabalyo sa tamang balyuan o duman sa nasa pedestrian line. Katakod kan bagay na niya, stricto naman nindang ipapasunod ang jaywalking ordinance sa laog kan na syudad Kanaga, partikular na sa lugar kan na CBD District 1 orog na sa sentro kan na syudad. Ngunyan natapos naman ang pagpintura kan mga pedestrian lanes sa laog mismo kan CBD 1. Uya pa ang mga pahayag ni Rene Gumba kan PSO. In fact, at Kabinji, narumduman ko, sa man sa pakiulay palan mo niya ni inimbagutang City Director. So, pagdisiplina tada sa mga motorista, isabay taman so pagdisiplina sa mga pedestrian, mga nagagamit ng tinampo na magtalyuman sa tamang balyuhan. So, ang masunod po kayo ni, garo pupursigyan ka na so implementation ng jaywalking ordinance dyan sa kasentruhan. Kahalos natapos minaman po sa pagpintura kang katong mga pedestrian lanes dyan sa CBD1. Arti pa yan kan mga pahayag ni PSO Chairman Rene Gumba sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Pangatutang iyan ang katiripunan kan mga barata sa barata alas 7. Tapangaran kada sa tuyan na kaibanan sa pagpaabot ng mga barata sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis asinman Chief Engineer Ariel Camarode. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagkatabay. Salamat po mapasatuya pulugod an biyaya asin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.